Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, eto maganda kong pag-usapan po, mga kabida. Matindi po ang binitawang salita, mga kabida, at hamon ni Congressman Toby Chanco po, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, po. Ito po'y patungkol po, mga kabida, sa kaso po, na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po, Okay, inuudyukan po makabida ni Congressman Chanco ito hong si Pangulong Marcos na sasampahan po ng kaso. Okay, ito hong si Romualdez. Alright? Kakasuhan na po ng plunder, mga kabida. Otherwise, kung hindi po ito matutuloy, mga kabida, baka naman po iisipin daw ng taong bayan, mga kabida, na meron pong alas ito kung si Martin Romualdez. Kaya hindi ho kaya ng gobyerno na masampahan po ng kaso, mga kabida, po. Kahit na iniimbestigahan po ito ngayon ng Office of the Ombudsman, po. Alright? Ito, babasahin ko muna. Ito hong post ng The Peanut Gallery Media Network po, Ito yung matinding pahayag po ni Congressman Toby, po. Mr. President, you started this fight. Now, prove that no amount of money, influence, or political connection can place anyone beyond accountability. If Martin Romualdez is not charged with plunder, the Filipino have no choice but to conclude that he had an ace up his sleeve. Finish what you started, Mr. President. Ayon. Matindi po, mga kabida, yung pahayag po ni Congressman Chanco. Okay? Mr. President, kasuhan nyo na si Mr. Romualdez, parang ganun eh. Okay? Otherwise, baka iisipin po ng taong bayan na meron pong alas. At yung alas po ni Mr. Romualdez ay patungkol po sa inyo. Parang ganun eh, mga kabida, po. Diba? Pero ang tanong po dito, mga kabida, kaya bang kasuhan ng Marcos administration, ito hong si Congressman Martin Romualdez? Okay? Alam naman po natin na magpinsang buo po ito, itong dalawa, mga kabida, po. Okay? At marami hong nagsasabi na marami daw alam, ito hong si Congressman Martin sa mga kalakaran po, sa kasalukuyang administrasyon eh. Ito, sinabi po niya ito sa isang press conference, mga kabida, po. Di ba? May guts kaya, si Pangulong Marcos na tuluyan ito kung si Congressman Martin Romualdez. Kahit na po, iniimbestigahan po ito ngayon, mga kabida, ng Office of the Ombudsman. Maraming ngang nagsasabi po, mga kabida, na baka hanggang investigasyon lang yan. Okay? Yung ginagawa po ng Ombudsman, laban ho kay Congressman Romualdez po, mga kabida, lalong-lalo na po ngayon. Okay? Yung ginamit na testigo, mga kabida, ng Office of the Ombudsman, ito hong 3 sa 4 na mga dating miyembro ng Brave 18, bumaliktad na. Okay? Paano na yan, mga kabida, po? Yung nauna ho nilang salaysay, kung saan po ay idinawit po nila ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Paano na yun? Pinasinungalingan na po ng 4 eh. Okay? Yung 4 na bumaliktad po, mga kabida, kung saan 3 doon, mga testigo po, ng Ombudsman laban ho kay Congressman Martin Romualdez, mga kabida. Diba? Marami hong nagsasabi na baka hihina ang kaso, mga kabida, laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil ho sa pagbaliktad ng 3 sa 4 po, mga kabida, okay, na mga dating miyembro ng Brave 18. Ang tingin ko po dito, mga kabida, wala hong ibang ebidensya at testigo ito hong Ombudsman against Romualdez, po. Kasi kung tutuusin po, mga kabida, wala naman po. Kasi kung tutuusin po, walang ibang personalidad o mga tao, mga kabida, na direktang nag-link kay Romualdez dito ho sa issue po ng money delivery scheme, mga kabida. Kundi ito lang mga
dating mga sundalo po, ano, at dating mga bodyguards ni ex ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay? May narinig ba kayo sa mga investigasyon, ano, mga kabida, patungkol ho sa linkage, mga kabida, ni Romualdez sa issue po ng flood control projects? Maybe, yung sinabi po ni Cordy Diskaya, no, sa isang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, pero parang hindi po binigyan ng bigat yun ano, mga kabida. Yung sinabi ni Diskaya, walang gumamit po doon ho sa kanyang statement against Romualdez po, ano, mga kabida, ano po. Diba? O sino ba ang mga testigo na iniharap dyan po sa mga investigasyon na kabida? ICI, okay, Senate Blue Ribbon Committee, ano po, okay, na direktang nilink ito hong si Congressman Romualdez. Diba? Ito lang mga dating sundalo, ano, mga kabida. Kaya, medyo marami hong nagdududa na baka naman po, hindi ho matuloy ito hong pagsampa po ng kaso po, ano, against Romualdez. Dahil magkakaproblema daw ang Office of the Ombudsman dito ho sa certainty of conviction, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, another delay na naman po. Okay? Baka another interruption na naman po, ano? Meron naman pong mga issues na lilitaw para lang po matabunan itong issue po ni Romualdez dyan po sa Office of the Ombudsman, ano, mga kabida. Diba? Ito, mga pahayag ito, ano, concerns, mga kabida, ng mga kababayan natin, mga netizens, ano, mga kabida, dahil dito sa development kung saan po bumaliktad itong 4, mga kabida, kung saan 3 dito mga testigo po ng Ombudsman against dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. So ito, hamon po ni Congressman Chanco kay Pangulong Marcos, ano, tutuhanin po niya yung kanyang sinabi dun sa kanyang State of the Nation address, mga kabida, na kakasuhan ito kung si Congressman Martin Romualdez, mga kabida, ano po. Okay? O baka naman nag-atubili po ito, ano? Itong gobyernong ito na tuluyan ito kung si Romualdez dahil may alam. Okay? Sa mga nangyayari po, ano, mga kabida. Kasi kung pagbabasihan po ninyo, mga kabida, yung mga komento ng ilang mga kritiko, ano, hindi po sila naniniwala po na ang totoong mastermind ay si Romualdez daw, ano, mga kabida, sa issue po ng flood control projects, mga kabida, ano po. Okay? Maraming hindi ho naniniwala. Kung isa ho si Romualdez sa mastermind, mga kabida, posibleng meron daw siyang kasamahan. O may kasama po, ano, mga kabida. Wala naman po silang binanggit kung sino. Okay? Mga kabida, ano po. Basta ang malinaw, mga kabida, sa isiniwalat po ng Brave 18, alright, malinaw doon, nakabilang po doon si Pangulong Marcos na hinatiran po ng pera gamit ang mga maleta po, ano, mga kabida, ano po. Alright? So ito, malaking challenge to, ano? Tama itong sinabi po ni Congressman Chanco, kapag hindi po masasampahan ng kaso ito kung si Romualdez, okay? Sa gitna po ng ginagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman, mga kabida, baka iisipin po ng taong bayan na untouchable ito kung si Romualdez, mga kabida, at merong alas. At yung alas na yon, mga kabida, posible, yun yung rason kung bakit po matagal na inasuhan ito kung si Romualdez hanggang investigasyon pa lang hanggang ngayon, ano, mga kabida. Diba? Kasi kung tutuusin po, may mga iniimbestigahan itong ombudsman na mga bago, ano, mga kabida. Mas nauna pa yung investigasyon ng ombudsman dito ho sa complaint against Romualdez kaysa mga iniimbestigahan po nila ng mga bago. Pero mas nauna hong sinampahan ng mga kaso. Alright? O katulad na lang po dito sa kaso po ni Senador Rodante Marcoleta. Diba? Mas nauna pa po itong kay Romualdez kaysa dito kay Marcoleta, ano po. Pero mas nauna hong sinampahan ng kasong plunder ito hong si Marcoleta. Okay, kabilang na po ito hong si dating Congressman Mike Defensor, ano, mga kabida, ano po.
O, kailan ba nag-imbestiga ang ombudsman patungkol ho sa issue ng flood control? Di ba? Ang tagal na po, mga kabida, no? Okay? Maraming ang nangangamba po, ano, mga kabida, na baka mas mauna pa raw itong mga reklamo na iniimbestigahan po ng ombudsman against Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste, ano, na isang pang kaso sa Sandigan Bayan kaysa dito kay Romualdez, ano po. Okay? Sa madaling salita, mga kabida, maraming nagdududa na baka naman po moro-moro lang po ang ginagawang investigasyon ng ombudsman against Romualdez. Okay? Ako, personally, paulit-ulit ko pong sinasabi ito, ano? Maniniwala lang po ako na may balls, may guts itong si Ombudsman Boying Rimulya, okay? Dito ho sa kanilang iniimbestigahan laban po kay Romualdez kung maisasampa na po ang kaso, ano, against Romualdez sa Sandigan Bayan. Pero hanggat wala pa po yan, ano, mga kabida, duda po ako sa pagiging seryoso po, ano, mga kabida, ni Ombudsman Boying na sampahan po ng kaso ito kung si Romualdez. Tuluyan ito kung si Romualdez po, ano, mga kabida. Kasi hindi mo talaga maikaila po, ano, na magpinsang buo itong dalawa eh. Si Marcos at saka itong si Romualdez. Alright? At saka close na close yan, mga kabida, ano po. Do you think kaya po ng Pangulo na tuluyan yang si Romualdez, ano, mga kabida, ano po? Di ba? So, kayo na po ang mag-isip po, ano, mga kabida, kung bakit hanggang ngayon nasa level pa po ng investigasyon ito kung si Romualdez. Alright? So, titingnan natin, baka naman po, meron na naman pong interruption, ano, mga kabida. Para lang po, medyo makalimutan natin sandali. Itong kaso po ni Romualdez, ano, mga kabida. Diba? So, mag-abang po tayo at dapat ang taong bayan po hindi ho matutulog dito, ano, mga kabida. Antabayanan at abangan yung every development dito ho sa iniimbestigahang reklamo po, ano, ng Office of the Ombudsman against Congressman Martin Romualdez, mga kabida. Yung hamon po ni Tiangco, ano, ito matindi po yung hamon na yon. Okay? Titingnan natin, mga kabida, kung makikinig ba ang Pangulo, okay, to fast track the investigation ng Office of the Ombudsman against Martin Romualdez. For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po Shine Channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.